Okay guys, meron kaming service dito na Whirlpool. So ang problema nito guys, E12 error, no. So nang natingnan natin guys, ito nadat na namin guys, may tubig pa sa loob, no. Mayroon pang laman. So sa makatuwid guys, hindi siya nag-drain, no. So E12 error ang ating solusyonan ngayon guys, dahil hindi siya nagde-drain, no. So ang Whirlpool kasi guys, kapag nag E12 error 'yan, usually guys, ang problema niyan hindi nagde-drain or barado or sira yung water level sensor. So madali nyo siyang ma-identify guys kung sensor ba or nasa drain problem, kasi nga once na ito ay huminto or nagkaroon siya ng E12 after mag-drain, so ibig sabihin ang problema niya ay yung sensor. Pero kung nagkaroon siya guys ng E12 na hindi siya nagdi-drain, ibig sabihin ang problema ay either drain motor, barado, or ngat-ngat ng daga yung wiring, no. So E12 error ito guys, no. So ito ngayon ang aming titingnan guys, no, kung anong problema nito, no. So nandito kami ngayon guys sa Piece 1B San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna, no. So ito po ngayon ang ating service. Yan. So wag niyo rin pala guys kalimutan na i-follow kami sa aming Facebook na Nurture Vlog, no. Para baka isa ka din sa makakuha sa aming mga binibigay na mga pang-copy araw-araw, no? So yan. So ito kayo guys ang aming i-check, no, i-double check natin kung ano naging problema nito. So sa ngayon guys, para ma-check namin, binaba muna namin yung hose sa likod para ma-drain lang natin yung tubig, no. So para i-drain guys yung mga front load, ibaba nyo lang yung hose sa likod, no, para ma-drain siya, no, bago natin galawin yung pinaka-drain system nito, no, para makita natin kung ano ba talaga ang problema, no, kung bakit nagkaroon siya ng E12 error, no. So sakit ito guys ng Whirlpool, no. Ito yung usual na problema ng Whirlpool. Actually guys, minor problem lang naman yung mga ganito, no. Kaso pagka pina-service nyo, siyempre may cost ito, no. Kasi ang minimum po sa mga service fee, no, ng automatic washing machine, 1.2, no, yung service fee plus parts, no. So yung parts nito guys, nagre-range yan sa 1.3 pataas, no. Depende yan sa contractor or doon sa manggagawa or supplier na kukunan nyo, no. So yun. So medyo may cost siya guys kapag pinagawa mo rin yung ganitong problema, no. So ayan ang ginawa namin guys, binuksan natin to yung pinaka-emergency drain, no. So advice ko lang guys, lagi nyo tong linisin yung area na to, no, kasi pag hindi nyo ito nililinis guys, minsan nagkakaroon ng clogging dito, no. So ito rin guys ang sumisira sa drain motor kapag may mga dumi na nakakalang dito, no. Hindi siya drain motor, hindi pump motor. Pump motor ang gamit nito guys, no, ng front load na ganitong model. So ito yes, kung mapansin nyo guys, ang dumi, oh. So hindi siguro ito nalilinis. Ayan, oh. Ayan, maraming nakakalang na mga himulmol, no. So iyon po isa sa mga dahilan kung bakit nasisira yung ating pump motor, no. So yung mga dumi na yan, no. So silipin natin guys, no. So ayan, oh. Yan yung pump motor guys, yung kulay pula, no. So yun, ginagalaw natin yan kung stuck, no. So okay naman, no. Okay naman yung ano niya, gumagalaw naman, no. Ayan, oh. Iniikot natin sa flat screwdriver. Hindi naman siya stuck, no. So ibig sabihin, okay naman yung pinaka-spoiler niya, no, umiikot, no. So ayan. So yun, no. So kinakapa-kapa natin dito, baka may mga bumabara, wala naman, no. So yun. So ang ginawa namin dito guys, no, dahil hindi umiikot yung pump, no, kasi nakikita namin guys, hindi namin naririnig na umiikot. Kasi actually guys, may rinig mo ito guys kapag umiikot, no. So once na tinitesting nyo siya, makikita nyo yan guys na iikot yan pag ilagay nyo sa spin, no. So pag ilagay mo sa spin, kapag hindi siya umiikot, ibig sabihin may problema ka sa drain pump, no. So ang drain pump guys, mabilis mo siya ma-identify kung sira na siya, no. Kasi once na ginamit mo siya tapos hindi siya nag-pump, tapos pag kinapa mo guys yung drain pump motor, mainit, no, halos hindi mo mahawakan. So ibig sabihin, sira na po yung pinaka-pump motor, no. Kasi hindi yan siya iinit ng tudo kapag good yan, no. Kapag umiikot yan, hindi yan iinit. So although may konting maligam-gam na init yan, pero yung tipong hindi mo na mahawakan, no. Kapag yung isang motor na hindi mo na mahawakan guys, ibig sabihin sira yan, no. Ayan. So ang ginawa namin dito guys, pinalitan namin siya ng pump motor, no, para maayos, no. So dahil sira na nga, napansin natin sira na, no. So ayan, no. So testing na namin yan guys. Ayan, mapansin nyo, lakas na niya mag-drain. Ayan, no. Nakataas na yung hose niyan, nakapump na, malakas siya mag-pump, no. So ang pag-test guys ng mga pump motor na 220 volts, pwede nyo yan guys i-direct sa saksakan, no. Ilagyan nyo ng supply ng dalawang terminal, then salpak nyo sa 220. Basta tingnan nyo muna, baka
DC volts yung pump motor. Kasi usually guys, AC volts talaga yung pump motor. Bihira lang gumagamit ng DC, no? So, nakikita naman yan sa indicator or sa mga label ng motor, no? So, yun, no? So, ito guys, okay na ito, no? Ayan, testing na namin sa quick wash, nasa 9 na. So, patapos na siya, no? Ayos na po ito guys, no? So, ang naging problema niya, yung pinaka pump motor lang, no? So, 812 error, pump motor ang ating pinalitan sa pagkakataong ito. So, ayan guys, no? Patapos na siya, no? Ayan. Ayan, no? So, sa mga gusto magpa-service, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northshire Repair Shop, no? O sa mga gusto naman na mag-follow sa amin sa Northshire vlog namin na Facebook, mayroon kaming activities doon guys, no? Nagbibigay tayo ng pang-coffee araw-araw, no? Sa ating mga followers, no? So, kung gusto nyo i-follow ang ating Facebook, i-follow nyo rin guys, no? Para makita nyo rin yung mga activities namin doon. So, Northshire vlog guys ang ating Facebook. Okay guys, thank you, bye-bye.